Good morning guys sa ating mga viewers and followers. So ngayong araw guys, mayroon tayong isang panibagong project, no? Isang Nissan Navara D40. Ang karamdaman ay nanginginig yung makina, parang giniginaw. Yan guys, makikita nyo na malakas ang vibrate ng makina, no? Parang hindi siya balanse. At talagang nanginginig siya guys. So ano kaya ang naging problema nito? So ating tutuklasin to, no? So dito titignan natin yung ating dipstick. Siyempre malamig pa yan. At hindi pa agad yan magkakablokay, no? So antayin natin na uminit para malaman yung resulta. At dito din titignan natin yung radiator kasi ang talagang main problem nito guys ay nag-overheat. So obserbahan natin mamaya pag uminit na kaunti kung anong nagiging reaction dito, sa radiator. So dito tayo guys nasa loob, no? So dito makikita natin na wala naman siyang check engine. Tsaka hindi siya low power, no? Yan, no? So malakas siya guys, no? Ang problema lang wala sa balanse yung makina, kaya nanginginig na parang palyado pero hindi siya palyado. So yung ngayon yung alamin natin kung ano nangyayari dito sa ating YD25, no? Nissan Navara 2008 model. Bakit nanginginig? Ay tag-init naman sana, no? At dito guys, dahil uminit-init na yung makina, ayan makikita natin na mayroon ng pressure na lumalabas sa ating radiator. Sumisingaw na guys, no? Yung ating cylinder head gasket. So dito ay siyempre dahil sa may blow by na rin yung dipstick, no? At wala nang pag-alinlangan pa, kundi ang desisyon natin ay talagang ibababa natin yung makina, no? So siyempre tatanggalin natin muna yung ating mga harness, hose at kung ano-ano pang nakakapit sa ating makina. At dito siyempre gagamitin na natin yung ating special na tangki digira. So ayan na naman si Gary Works, umatake na naman. So bubunutin natin yung makina guys, no? Para isagawa yung ating general overhauling. Sa mga nakapanood guys, no, yung ating upload na Nissan Navara YD25D40, yung engine rebuild. So ito yun guys, no. So bali iniba ko lang yung video ng engine rebuild. Andun po yung full video, no, kung paano natin siya binuo. Ito naman yung history kung anong nangyari, kung bakit siya na overhaul, no. Baka kayo magtaka at sabihin sa isang sasakyan ay maraming content na ginawa. So yun naman talaga guys, no, history at saka yung paano ni-rebuild yung makina. Para magkaroon kayo ng idea, yung hindi pa nakasubok mag-overhaul ng YD25 ay edi panoorin nyo lang po yung nakaraang video natin, no? Dahil mas nauna natin yung na-upload kaysa dito. Dahil sa ito ay maraming dakdak, ayun naman ay wala, puro video lang, kaya inuna nating i-upload guys. So bali dito mag-isa lang tayo na nagtatali ng ating makina para ito ay mabunot na, no? At dito dahil sa maingat dumali si Gary Works, syempre ay dinahandahan lang nating bunutin yung makina para walang sasabitan, no? Kung meron man baka masira dahil sa mabigat itong makina, kaya ingat na ingat tayo dyan. So bagay simpat-simpat bago iakyat kung wala ba talagang sabit kasi mahirap na. At makalipas ang ilang minuto ay ayan na, palabas na yung makina, no? So ganun pa rin, meron pa rin tayong halong pag-iingat para walang madamage. So ganun talaga kasigurista si Gary Works. At dito may bubisita ng tropa. Ayan, nakikipanood na rin. So ayan, nabunot na natin yung makina. At syempre dahil nabunot na ay ayan, ang mga tropa natin bumak up na rin, no? At dito ay ilalabas na rin ni Gary Works yung kanyang stretcher. Ayan, bago niya dalhin sa kanyang operating room ay siyempre ilalagay muna yan dyan yung ating pasyente. Makalipas ang ilang minuto ay andito na po tayo sa ating operating room. So ito po yung ating kabuuang engine YD25 ng Nissan Navara D40 guys, no? So ayan, makikita nyo yung itsura na napakadungis. Yan ngayon ang ating panibagong project. At makikita nyo yan guys sa ating reels kung ano ang kahihinat na, no? After nating gawin, after nating linisin at after nating buuhin. So dito syempre dahil ay kailangan natin itong hiwagin
dahil mag-check tayo ng pyesa kung ano ang kailangan palitan. So syempre ang bagsak nito guys ay syempre machine shop, no? So papacheck natin kung anong dapat gawin sa machining jobs, dahil ayaw ni Carryworks ng back job, kaya laging pinapaubaya sa machine shop ang mga clearance, no? Pero bago natin yan i-deliver sa machine shop ay syempre hihiwag-hiwagin muna natin yan guys, no? So matapos natin buksan yung front cover ng timing chain, dito guys titingnan natin yung mga butas, no, na naka so makikita nyo guys duling, no, dahil sa ito ay tinap overhaul guys. Ipinilit pa nila na ganyan yung alignment ng cylinder head, no, doon sa timing chain guide. So ayan, mga duling, no. So ang nangyari kasi dito guys ay sumisingaw pa rin yung cylinder head. Ayan, napakalaki talaga ng pagkatabingi. So, ibig sabihin hindi na maaari ang cylinder head na ito. Siguro nakailang repace na rin. So ang decision natin dito guys ay magpapalit talaga tayo ng cylinder head na bago, dahil sa ayaw talaga natin ng whack job. Kaya tayo ay maniniguro, palitan natin ito ng buo, no. Makalipas ang ilang sandali ay ito na natanggal na natin yung ating cylinder head guys, no. So ayan, reject na talaga yan. So dito tayo sa pang-itais guys, makikita natin ng highlight kung bakit natin binaba yung makina at bakit naging nanginginig yung makina natin guys, no. So ito yung cylinder number 3, makikita nyo, ayan. So napakarami ng kanyang gasgas at hindi na talaga presentable. So dito sa ibang cylinder naman makikita nyo na napakakinis pa naman sana. Yan yung cylinder number 2 at ito yung number 3. Panoorin guys, no, kung anong pagkakaiba ng dalawa. So basa ng langis yung tres. Kaya ito na yung ating brand new cylinder head. Ito guys ay replacement, no, dahil sa medyo masakit-sakit ang presyo ng genuine. Pero internal parts natin guys na gagamitin ay ang mga yan: Conrad bearing, main bearing, thrust washer, piston ring, ay lahat po yan ay genuine, no. So dahil ayan ang gusto ni Carryworks na ikabit sa pang internal, kaya walang magagawa si customer na kundi sundin tayo, no. So ito radiator cap original at saka yung ating cylinder liner, wala naman talagang original ganyan. At siyempre yung ating water pump ay genuine na rin yung ating pinabili. So ito yung cylinder head natin at siyempre magpapahuli ba naman yan yung ating cylinder head gasket. Yan, Nissan Group, genuine parts. Dahil sa hindi tayo na basta-basta nagamit ng replacement na cylinder head. At saka siyempre yung ating overhauling gasket guys, ayan, no, puro genuine yan. Dahil sa napakasigurista ni Carryworks ay talagang ayaw magpaback job. So dito yung brand new cylinder head natin guys, pinadala pa rin natin sa machine shop, no, at pinabalblap natin para sigurado tayo na walang sablay itong ating cylinder head. Shout out sa ating kasamang taga machine shop na napakasipag sa ganitong trabaho. Kahit pa'y walang sisiw ay kanya pa rin kinakalikot, dahil sa mahilig ito sa sisiw ang ating tropa ay sa kanya natin pinaubaya itong trabahong ganito guys, no, dahil machine shop naman talaga ito. So dahil sa hindi accurate yung clearance ng ating valve clearance, no, dahil sinukat natin yan guys kung tama yung clearance na nakalagay doon sa sticker ng ating specification, ay hindi pumasok guys, no, yung naka-design na clearance para sa kanya. Kaya nag-decision tayo na ipafit natin dito sa machine shop, kaya papasetting natin para makuha natin ang tamang clearance sa pillar gauge guys, no. So ganyan kasi gusto si Carryworks. So medyo kakaunti lang yung linisin natin dahil ang cylinder head natin ay brand new. Pero ganun pa man ay siyempre lilinisin pa rin natin ang final yan, no, para talagang clear na clear, ha? At dito ay siyempre pinabalblap na rin natin yan para mag-setting, para maganda yung lapat. Matapos ang ilang araw na paghihintay, ito na guys, dumating na yung ating cylinder block galing machine shop. So yan, naka-sleeve na yan guys, no. So bagong sleeve yan, ang apat. Yan, kita nyo, maglinis na. So ready to assemble na tayo. Pero syempre lilinisin natin muna yung buong cylinder block guys, no, dahil sa makikita nyo na may lupa-lupa pang nakadikit sa cylinder block. Pero ito makinis na guys, no. So yung panlabas lang yun, yan. Yan ang aalisin natin guys, no, dahil sa ayaw natin mag-assemble ng ganyang kadungis.
So syempre gagamitin natin yan ng ating mahiwagang panglinis, no? At saka yung internal na yan ay hindi pa tayo kontento dyan. So magkakaroon pa tayo ng matinding kuskusan dyan sa loob. Makalipas ang ilang araw ay ito na guys. Ayan. Ready na yan. At tingnan natin yung cylinder block natin ay talagang kulay itim na. Ibig sabihin ready to assemble na po tayo. Ayan. Bago natin simulan ay siyempre inspection muna tayo, no? So andyan na yung mga genuine parts natin. Ang ating main bearing. So dito wala nang paligoy-ligoy pa, ay ito na po yung ating nalinis na external and internal parts ng ating YD25. So ayan ang timing natin. Ayan, sundan lang maigi, may black chain. Tapos dito naman sa baba ay may kulay pintura, itapat nyo lang sa may tuldok. So ganyan, goods na no. At dumako naman tayo sa babang timing. Ito po guys yung ating engine balancer timing mark, no. So ayan lang, napakasimple guys, no. Yung isang tuldok itapat nyo lang dyan sa dalawang tuldok. Ito po guys yung pinagkaiba ng YD25 ng NB350 at YD25 ng Nissan Navara. Kasi yung Nissan Navara ay may ganun, no, may balancer. So makalipas ang ilang araw ay ito na guys yung ating finished product na YD25 Gen 2. So ayan, makikita nyo guys yung comparison at ang itsura ng makina before and after. So ayan, nagmukhang brand new guys. So sa ganitong paraan ay makakaiwas tayo sa discount ng customer, no, dahil kahit sino naman siguro mahihiya ng presyo kapag ganyan kalinis guys, no. So halata talaga na hindi tinipid ni Carrierworks ang kanyang trabaho. So ayan, ready to salpak yan sa kanyang kaha. Kaya wag na nating patagalin at gawin na natin, no. So isasalpak na natin. At dito ay handa na nating isubo yung kanyang makina dahil naminis niya na ng ilang linggo ito. So sobrang excited din ang sasakyan dahil napakalinis na ng kanyang lalamunin, no. So ayan, dinahandahan lang muna ni Carrierworks yung ating pagtaas dahil sa iniingatan baka ho ay magkamali magsakta. So ayan, antay lang tayo at simpleng may lalapit sa ating tropa dito. Na-assist sa atin dahil wala naman silang ginagawa, kaya ramdam natin na mayroon talagang lalapit para tayo'y back upan. So dito ayan na, nakanganga na yung ating Nissan Navara YD25 engine. So syempre i-check muna ni Carrierworks ang kanyang paglalagyan kung okay na okay ba. At ayan, panay simpat na rin si Loco. Ban! Tama, luwag. Tadya ka mo dyan pa rin yan. Konti. 1/4. Okay, got it. At dito shout out sa ating tropang bumakap, si Jan Works. Nakalipas ang ilang sandali ay ito na po yung ating makina guys, ay nakaupo na po sa kanyang chassis at nakadugtong na rin yan sa kanyang transmission. So bali ang gagawin natin dito ay kakabit na natin yung kanyang mga galamay, no, kagaya niyan. Ayan, lalagyan na natin guys at kumpleto na po yan. So syempre Nissan Genuine Motor Oil yung gagamitin natin. So 8 litro yung lalagay natin dahil sa general overhaul nga. Kaya 8 liters po yung ating ilalagay na langis. Ayaw pumayag ng may-ari na kung anong langis ang gagamitin, no. Talagang sa Nissan niya binili. Dahil sa medyo palaban din itong ating customer, kaya mahilig sa genuine parts, pati langis. Yan ang mga katangian na gustong-gusto ni Carrierworks sa bayan, dahil si Carrierworks ay napakahilig din sa mga genuine parts guys, no. May kamahalan nga lang, pero syempre dahil sigurista ang inyong Carrierworks, kaya ayaw ng backjob. At dito dahil kumpleto na, ay siyempre moment of truth na tayo, ay atin na ito paanda rin, no. Siyempre hindi ganito mag-i-start dahil yung fuel ay atin pang paakit.
exhaust. At dito guys, no, makikita nyo na nawala na yung panginginig ng makina. So ayan, napaka-smooth na. At dito ay wala na rin yung bulwak guys. Ayan, makikita nyo napaka-clear na po ng ating cooling system. So medyo mainit-init na rin yan. So all goods. At dito naman tayo sa ating dipstick. Dahil medyo mainit na yan guys. So ayan, makikita nyo na walang talsik. So ganun pa rin. So nakasanayan, all goods. Takpan na natin. At syempre, punta tayo dito sa loob. Tignan natin kung mayroong error na warning light. So dito guys, ayan, makikita natin na parang pawang handbrake lang at saka door indicator at walang check engine. So syempre nagana lahat ng ating gauges at ang ating fuel gauge. So ayan, all goods. Makalipas lang ang ilang oras guys, ayun na inyong Carryworks naglalakad. At sigurado alam nyo na ang kasunod yan guys. Pag yan sumampa sa sasakyan ay talagang yan ay test drive na, no? Para naman magkaalaman kung yun ay talagang nagtagumpay si Carryworks. So ito na yung nabara na napaka-brusko guys, no? Lalaki ng gulong, matangkad. Dahil ito talaga guys ay pinang-o-offroad ng customer. Ay off-roader talaga ito, kaya bugbog na bugbog po ang kanyang Nissan Navara. At dito ay tuluyan ng lumagpas, ibig sabihin alam nyo na guys. At dito guys ay nandito na tayo sa ating test drive session, no? So far so good naman, stable naman yung ating temperature na dati pang problema ng ating customer, no, na nag-overheat. So hindi pa naman ito guys, no? Ang final test drive, ito ay patikim lang. Kumbaga i-testingin natin siya, no? Dahil sa ito ay general overhaul, kaya kailangan natin testingin after natin gawin, no? At dito guys, pabalik na tayo sa ating home base, no? So okay naman yung temperature natin. May problema lang tayo guys, no? Low power po yung ating YD25. So ito ngayon yung isosolve natin. Pero sa next video na guys, no, panoorin nyo guys kung paano natin aayusin itong low power ng isang Nissan Navara. Pero walang check engine, no? So malinis. So abangan nyo guys, no, sa ating next episode. So good, so far so good na itong ating overhauling. Pwede na pong i-release. So isosolve muna natin yung ating low power issue. So abangan sa next video. So maraming salamat po sa inyong panonood. At huwag kalimutang i-like and share kung nagustuhan nyo po yung ating video. So yun lang po. Ito po yung lingkod, Carryworks.